Coming into the ring, Eman Bacosa. Sa ginanap na Thrilla in Manila 2 na inorganisa ng pambansang kamao o ng People's Champ na si Manny Pacquiao bilang paggunita sa 50th anniversary ng makasaysayang laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier sa Pilipinas taong 1975, isang batang boksingero ang gumawa ng ingay at kasaysayan. Matagumpay kasi niyang nadepensahan ang kanyang undefeated record na 7 wins, 0 loss, 1 draw at 4 knockouts. Eman Bacosa. Pero ang boksingero hindi lang pinag-usapan dahil sa kanyang husay sa ring. Higit sa lahat dahil sa kanyang pangalan. Siya si Emmanuel o Eman Joseph Bacosa Pacquiao. Marami ang nakapansin na may hawig daw siya kina Ding Dong Dantes at Piolo Pascual. Piolo Pascual talaga pag naka-side view. Ang pogi, te. All I can say is, OMG. Binansagan tuloy, Piolo Pacquiao. Sa mga nakalipas na taon, naging tikom ang bibig ni dating Senador Manny Pacquiao sa tunay na pagkatao ni Eman. Pero sa isang pambihirang pagkakataon, pagkatapos manalo ni Eman sa Thrilla in Manila 2, nakitang lumapit siya sa Pinoy boxing legend at sa misis nitong si Jinky Pacquiao. Patunay raw ng pagtanggap at pagsuporta nila sa batang boksingero. Pero sino ba talaga si Eman Bacosa Pacquiao? Kaano-ano niya si Manny Pacquiao? In this corner, ang batang boksingero, Eman Bacosa. nagpaunlak ng eksklusibong panayam sa KMJS. Si Eman Bacosa, handa na raw ipakita sa buong mundo ang lakas ng kanyang kamao. Eman, kamusta ka na? Maayos naman po. Oh, nanalo ka, di ba? Opo. Pinakilala po ko ni Daddy kay President po. Pinagmalaki niya po na ako po isang undefeated tapos boxer niya po. Wow, ano pakiramdam? Pinagmalaki ka ng tatay mo. Siyempre po, masaya po ako. Okay ba kayo ni Jinky? Maayos naman po kami ni Tita. Paminsan-minsan nag-uusap naman po kami. Ayun, mabutit maliwanag yon. Ano itong napanalunan mo nung huli? Lightweight po. Lightweight. 135 pounds, 61 kilograms. Eman Bacosa. Oo, sino yung tinalo mo? Si Nico Salado po. Malakas po siya sumuntok kumpara sa iba po. Kaya hindi ko masyado sinasalo. Si Manny, tinuturuan ka ba niya? Opo, tinuturoan Paano? niya po time to time. Anong mga tinuturo niya sa'yo? Tinuturo niya po sa akin, pag-aralan ko po daw yung mga mali ko, yung mga footwork ko, more on training, ganon, speed. Eman, ikwento mo nga kung paano ang naging buhay mo mula nung maliit ka. Nung bata po ako, nag-start po ako ng boxing, 9 years old. Karoon po ako ng interest na mag-boxing. Sumali po ako sa fiesta doon po sa lugar namin, doon sa Tagum. Nakalaban ko po yung isa sa mga bully ko sa school. Yun ang bully sa'yo? Opo. Nag-fight kami for 3 rounds. Natalo niya ako kasi naubusan ako ng hangin noon. Kasi bata pa ako noon. Nanalo ako ng 200 pesos at yun, binigay ko sa mama ko. Tapos pinatigil po ako ng mama ko kasi ayaw niya talaga ng boxing. Si Eman, anak ni Manny Pacquiao at ni Joanna Bacosa. Nung buntis ako kay Eman, pinray ko talaga sa Panginoon na maging kamukha niya yung daddy niya, si Manny Pacquiao. Tapos yung katawan, yung lakas. I understand na hindi naging madali ang buhay nyo ng mama mo mula nung maliit ka pa. Naalala ko po yung mama ko. Pagtapos ko ng boxing, 9 years old ako, binisita namin si Daddy. Punta kami ng mga sa birthday niya. Naghintay po ako sa gate kami ng mama ko ng ilang oras. Bakit daw? Siguro hindi rin alam ng Daddy ko na nandun ako. Maliit pa lang daw siya, alam na ni Eman kung paano nagkakilala ang kanyang mga magulang. Ang kwento po sa akin ng mama ko nung una,
nagkita po sila ni Daddy sa workplace niya doon sa Manila. Waitress po siya doon eh. Tapos nagkataon po na dumating doon si Daddy. Tapos nagkakilala po sila. Yun, nagka-developan. Ganun. Ako na po yung bunga. Kasi mula bata pa po ako, kilala ko na po talaga si Daddy Manny Pacquiao po. Anong pakiramdam na pinapapanood mo siya, tapos alam mo, siya yun, tatay ko yan. Siyempre, sobrang saya ko po na bubusog po yung puso ko. Sabi ko, ay, thank you Lord sa lahat ng pwede kong maging ama, siya pa talaga. Lagi ko pong pinagmamayabang sa classmate ko na, uy, tignan nyo, si Daddy Manny Pacquiao, yung tatay ko. Daddy ko yan. O, daddy ganun. ko yan. Kaso binubuli ka rin. Mahirap rin po. Kumbaga may benefits po as a Pacquiao, meron rin pong Disadvantage. disadvantage. Oh. Bakit ka raw nila binubuli? Kasi anak po daw ako ni Pacquiao. Tapos minsan sabihin nila na, tara, suntukan tayo. Tapos paglabas ko ng gate, nabugbugin na nila ako. Grabe, no? Porke anak ka ni Pacquiao, binubuli ka nila. Araw-araw po yun. Minsan tatakas po ko sa likod ng paaralan para maiwasan ko po sila. Eh, ang daddy mo, anong kwento niya sa'yo? Nagtatanong ka ba, ba't di kayo magkasama? Nung maliit pa po ako, naintindihan ko na kaagad yung sitwasyon. Maaga po akong na-matured sa mga nangyari po sa buhay ko. Naintindihan ko po na meron rin po siyang sariling pamilya, kaya hindi na po ako masyado nagtatanong bakit. Katulad daw ng kanyang ama, si Eman, laki sa hirap. Hindi naging madali ang buhay mo? Hindi po naging madali talaga. Feelings ko po yung gutom, hirap, financial problems. Pasensya ka na ha, hindi ka sinuportahan ng daddy mo nung bata ka pa. Sinusuportahan naman po from time to time, binibigyan po. Pero hindi naman po talaga as in araw-araw. Nung natapos ang ugnayan ng ina ni Emman na si Joanna kay Manny Pacquiao, nag-asawa ito. Ang una ko talagang nasasaktan ako. Kaya nung bata ko, lagi akong makagalitin. Naiinggit sa ibang bata, lalo na pag nakikita ko yung may Father's Day, kita ko na kasama nila yung papa nila. I've always longed for my father's love ever since I was a child. I barely know him. Yun. Na sana, Lord, makasama ko man lang siya kahit buong araw o kahit saglit lang, ganun. Yung bata pa ako. Ganun. Kalaunan, nagtrabaho sa Japan si Joanna na meron ding lahing Hapon. Kung magpakananay tatay ka sa anak mo. Yun. Yung time na wala pa siya sa akin, yun talaga. Yun yung hirap na side. Pupunta ka ng Japan, magtatrabaho, iwanan mo anak mo. Yun yung mahirap noon. Titiisin mo yung lungkot, sakripisyo. Naiwan si Eman at ang kanyang mga kapatid sa poder ng kanyang stepfather. Nung tumawag si Mama galing Japan, tinanong niya po kung maayos lang po ba kami. Hindi niya alam po. Halos wala na po kami makain. Minsan po, uuwi po siya ng lasing. Bubugbugin niya po kami. 12 years old ako. Kinuha kami ng mama ko doon. Hindi nagtagal, naghiwalay si Joanna at ang kanyang asawa. Pagkatapos, nag-asawang muli kay Sultan. Nung nagkakilala kami, sinabi niya na may anak siya. Hindi ko rin alam na anak siya ni Sir Manny. Nung lumabas na po yung visa ni Eman, na doon na sinabi ni Joanna sa akin na anak siya ni Sir Manny. Sa Japan, kung saan siya nanirahan kasama ang kanyang ina at ang kanyang stepfather na si Sultan. Unang nag-training si Eman. Napunta po ako ng Japan nung 12 years old po ako. Doon po ako nag-aral ng Japanese for 5 years po. Doon na po ako parang pinayagan ni Mama na sige na, susuportahan kita sa pagboboxing mo. Pero nung una, di ba patakas lang daw? Opo. Kami po ni Papa, tumatakas po kami para mag-training. Pagtapos ko po mag-aral, gabi po nagtitraining po kami. Nung nalaman ni Mama, galit na galit po siya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Kasi simula't simula, ayaw ng nanay mo na mag-boxing ka. Opo, Ayaw ng opo. mami mo. Opo, kasi Pero delikado po daw. marunong ka pala mag-Japanese, no, Eman? Marunong po. Sige nga, sampulan mo nga kami. Konnichiwa, boku no namae wa bako sa Emmanuel des, yoroshiku onegai shimasu. Pati Nice. pagsusulat, marunong ka? Marunong po. Wow!
Si Sultan ang tumulong kay Eman para maging boksingero na ayon kay Eman, ang siya raw pumuno sa lahat ng kulang sa kanyang buhay. Nahulog yung loob ko sa mga bata kasi makukulit saka mababait naman sila. Yung pagmamahal ko nga sa kanya, sabi ko sa kanya, anak, kahit buhay ko, ibibigay ko. Mapaayos lang ang buhay mo. Mahirap lumaki na walang ama. Kayo nagbigay ng suporta sa kanya. Opo. At saka konsentidor din. Sabi niya, pag may nangyari sa anak ko, manda ka sa akin. Sabi niya. Boxing talaga ang gusto niya. Nakatira ngayon sina Eman sa bahay ng kanyang tatay Sultan sa Antipas sa North Cotabato. Halika po, pasok po tayo. Ali po kayo at nang makade, joke lang. At nang makita niyo po yung bahay po namin. Kaso no entry, Eman. Sabi no entry. Hindi, huwag kayo maniwala dyan. Ako lang naman yung pipigil sa inyo. Ali po kayo. Tara, second floor po tayo. Ito po, natutulog at paminsan-minsan nagbabasa rin po ako ng manga. Umaga pa lang, todo ensayo na siya. Matakbo po ako ng 10 to 15 kilometers araw-araw para sa stamina ko po. Pagkatapos ko po mag-jogging ng 10 to 15 kilometers, shadow boxing po ako ng 6 to 4 rounds po for 3 minutes po. Tapos magsi-sit-ups po tayo ng 1,000 sit-ups po. Nandito po tayo sa sagingan ni Papa Sultan ko po. Dito po ako minsan tumutulong. At ito yung sekreto ko. Kaya maputi pa rin at tiis, gwapo ba? Para hindi mawala yung pagka-Piolo Pacquiao. Nambabasag ako ng mukha pero hindi ng puso. Dito po tayo sa gym, sa bahay ng stepfather ko. Nung June, lumipat po kami dito, galing Davao. Pina-renovate namin. Tingnan nyo ho, yung t-shirt ni Emma, no? Jesus is King. Very spiritual ka rin. Opo. Nagbabasa po ako ng Bible day and night. The spirituality of Pacquiao. Gaya ng kanyang ama, relihiyoso rin si Eman, pastora sa kanilang simbahan ng kanyang ina, habang siya, musician. Si Kuya po is mabuting anak at kapatid po. Kahit po maliit lang yung napepremyo niya po sa pagboboxing is masaya na po siya na makapagtulong po sa family. Nasira po yung gitara ko, binila niya po ako ng bago. Kasi po musician po ako sa church. Pinangalan ka nga kay Manny, di ba? Emmanuel. Tapos Eman lang yung naging palayaw mo. Opo. Kamukha nga kayo, no? Salamat. Pero ang una mong ginamit na apelido, Bacosa. Bakit? Kasi yun po yung time na hindi pa po ko na-acknowledge ng daddy ko. Yung 2022, Pagkagaling nyo sa Japan? bumisita kami kay daddy. Pinapasok po kami, tapos niyakap po ako ng daddy ko ng mahigpit. Anak, miss kita. Tagal kita hindi nakita. Tapos niyakap ko rin siya. Ako, pinipigilan ko lang yung luha ko. Sobrang saya ko po talaga na nakita ko po siya noon. Hanggang ngayon, hindi ko po makalimutan yung moment na yun. 10 years po kasi kami hindi nagkita. Tapos yun, sinabihan ko po siya na, Dad, plano ko po sana mag-boxing. Sabi, anak, mahirap ang boxing, nak. Aral ka na lang. Puntahin na lang kita sa Amerika, ganun, ganito, ganyan. Sabi ko, pero Dad, passion ko po yung boxing eh. Biro mo, ang kapalit ng pagboboxing, papadala ka niya sa Amerika. Opo. Boxing pinili mo? Opo. Ngayon po, nag-aaral naman po ko ng ALS po. Tapos pinirmahan niya po yung ano ko, na gawin kitang Pacquiao para mabilis pag-angat sa boxing, ganun. Ah, talaga? Opo. So siya mismo nag-alok, Opo. na gamitin mo na yung apelido niya. Ganun ba? Parang bumawi po siya sa akin. Sabi ko, hala, thank you, Lord. Wow! Kinilala ka niya. Masok po ako ng kwarto, dun po ako umiyak. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Thank you so much, Lord God. Gustong linawin ni Eman na simula raw nung nagkaroon ulit sila ng koneksyon sa kanyang ama. Nagsimula na rin daw siyang makatanggap ng sustento. Binibigyan din daw siya nito ng maayos na matutuluyan sa tuwing nag-eensayo ng boxing sa Jensan. As in, binibigyan ka niya ng pera para sa training mo, gano'n? Opo. Bumabawi naman po siya sa para maabot ko yung pangarap ko. Nung
nag-boxing na ako, binigyan po ako ng pera. Dahil sa boxing, mas naging close kami. Nakabawi naman po siya. Nagkausap na ba kayo ng masinsinan Opo, tungkol heart dito? to heart po. Humingi na rin po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko rin naman po siya. Saka sabi ko po sa kanya na, Dad, naintindihan ko lang po sitwasyon nyo. Ang importante lang sa akin na makasama kayo. Do your best and push. In the fight, that's count. Sinusuportahan niya na po ako sa pangarap ko sa pagboboxing ko. Kaya yun po, na-appreciate ko po siya. Opo. May nakita akong video mo, pinakilala ka ni Manny, ng daddy mo kay Mami D. Yun po, yung time na nagbisita po kami, nakita ko po doon si Mami D. Yun. Sabi niya, uy, ma, apo mo ma. Sabi ni Mami D, ala, kamukha mo talaga man. Kamukha po daw si daddy pagdating sa pananalita, sa ugali po daw. Nung nakita ka namin sa Gensan, nag-e-ensayo nun si Manny sa isang tabi. Once a boxer, always a boxer. Tapos ikaw nandun sa isang tabi. Nagbo-boxing ka rin. Opo, yun po yung time na nagpapaturo ako kay daddy na, Dad, tama ba tong galaw ko? Ganon. Dad, pwede po ba akong sumabay sa training? Sumabay po ko, doon ko na, para akong mamamatay. Ang hirap wala ng training mo, Dad. Hanggang nahanap na nga ni Eman ang kanyang sariling corner sa boxing ring. Anong gusto mong maabot sa pagbo-boxing, Eman? Siyempre, unang-una, gusto ko rin maging world champion kagaya ng daddy ko. Kung hindi man maging 8th division, maging undisputed champion. Ano bang pakiramdam pag nagbo-boxing? Masaya po ko, thankful po ko na nabigyan ako ng ganitong klaseng opportunity ng Panginoon. Tsaka tuwing nagbo-boxing po ko, inaalala ko lang yung mga nakaraan ko para solid po yung pagipaglaban ko. Nambubugbog ka pero bubugbugin ka rin ang kalaban mo. Paano maging masaya yon? Pag nanalo ka, maramdaman mo talaga na may kwenta ka. Pag tinignan mo yung naging buhay mo na may ganito kang mga naging karanasan, anong masasabi mo, Eman? Noon po, kine-question ko po yung Panginoon, bakit nangyayari po ito sa amin. Minsan, nagagalit ako, bakit nangyayari po ito? Mabait naman po kaming tao, hindi naman po kami masama. Pero nung lumaki po ako, doon ko po naintindihan na may plano po ang Panginoon sa buhay ko. Pero may pressure din yun, Eman, ha? Opo. Na anak ka ni Pacquiao, ha? Opo. Focus lang po ako sa fight. Hindi po ako nagpapadala sa pangalan kasi at the end of the day, hindi naman po ako si Manny Pacquiao. Ako naman po si Eman Bacosa Pacquiao. Ipinamuestro ko kay Eman ang ilan sa kanyang moves. Twist niyo po yung Ito-twist yung katawan. hips niyo po. Opo, ganun. Ganun po. Ganun. Hook tapos upper. Opo, ganun. Hook, upper. Opo. Yun, sa tatay mo rin yan? Opo. Yung sarili mo, yung hindi mo ginaya sa tatay mo? Upper body. Ganun po. Upper body. Opo. Ang boxing, hindi lang hilig para kay Eman. Sa pamagitan ng kanyang kamao, meron daw siyang misyon para ibangon ang pangalan ng kanyang ina na hanggang ngayon daw pilit dinudungisan. Pag nagbo-boxing ako, parang nabibigyan ko ng meaning yung buhay ko, yung mama ko, na papakita ko sa mundo na maliho yung akala nila sa mama ko. Mama ko hindi masamang tao. Makadiyos po ang mama ko. Pinalaki niya po ako ng mabuting puso. Para akong mixed emotion, natutuwa ako para sa anak ko. Pero parang kinakabahan ako kaya ako parang naiiyak. Kasi hindi ko alam kung anong kahihinatnan nito pagkatapos ng interview na to. Pero ako naman, I am still hoping for the best na para ito sa kabutihan ng anak ko, yung interview na ito. Lalo na po kila Sir Manny, kila Ma'am Jinky. Ayoko na pong magka-issue kasi minsan yung mga tao kahit na dapat walang issue, pinag-aaway-away na nila. Intention ko talaga is para sa anak ko, yung para sa kabutihan niya. At saka kasi siguro po sir, tungkol sa past, naka-move on na po ako. Sa mama mo, Eman, may gusto ka bang sabihin? Ma, maraming salamat ma sa pagpalaki sa akin. Mahal na mahal po kita. Proud na proud po ako na maging anak niyo po. Sa daddy mo? Dad, maraming salamat din po sa pagsuporta sa akin sa pagboboxing, pagparamdam sa akin na mahal niyo po ako kahit hindi niyo po sinushow. Yun, alam ko po nararamdaman ko po Kinilala, kinakikiligan din. Lalo't guwapo
Oo, katulad ng mga artistang sinasabing ka-look-alike niya. Isa na dyan, si Piolo Pascual. Eh, ang tawag sa'yo ngayon, Piolo Pacquiao. Dahil kamukha mo rin daw si Piolo. Anong masasabi mo doon? Natuwa po ako nung narinig ko po yun kasi hindi ko po yun naisip. Kumbaga, nakafocus na ako sa fight tapos may sabi-sabi na nakita ko sa comments, mga ganun na Piolo Pacquiao po daw. Paano ba yun pag hikayating ka kayo mag-artista? Kasi artistahin yung itsura mo. Sa endorsement na lang po, tsaka modeling. Paano ba yan? Eh, kamukha mo raw si Piolo Pascual. Eh, pag nasuntok ka sa mukha, Kaya nga po yun. pag nabalik ko yung mga ilong, paano yun? Okay lang naman po. Hindi naman po. Sanay naman po ako. May girlfriend ka na raw ba? Wala ho. Ano bang prospect mo na gustong maging girlfriend? Secret. Ang ilan sa mga nakatutuwang komento tungkol sa kanya, ipinabasa namin kay Eman. Suntukin mo ko ng pagmamahal mo, baby. Paano ba? Ano mga reaction mo sa mga ganito? Natatawa naman po ako. Kasi marami po akong fans na na-appreciate yung kagapuan ko. Opo. Hindi siya humble. Hindi, glory to God naman. Sayang ang face, mabugbog, ang gwapo. Okay lang naman kasi iniiwasan ko lang po yung suntok pag kaya ko. Piolo, naka-side view. Pag nakaharap daw, ikaw naman daw si Marvin Agustin. Pag tumitig daw, si Ding Dong. Oo. Titig nga, konting titig. Oo nga, meron nga. Hinamon din namin siya sa aktingan. Babato niya rin yung famous line ni Piolo Pascual. Diba? O sige, ako na. Clapper. Lights, camera, action. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Uy! Pasado! Pasado! Pero paano kaya kung si Eman Pacquiao makaharap talaga ang aktor kung kanino siya ikinukumpara si Piolo Pascual? Nito lang Biyernes, si Eman pinapunta namin sa Malabon kung saan daw may shooting si Papa P. Ilang sandali lang, heto na ang kanilang paghaharap. Nice to meet you. Balita. Okay lang po. Ayos naman po. Napadalo ka. Gusto ko po makakilala yung kamukha ko po. Wow! Magkamukha ba? Magkamukha ba? Yung feed, puro ikaw eh. Meron nga ako isang kaibigan eh. Sabi niya, tal, mukhang may papalit na sa'yo ah. Ikaw na to. Ikaw naman. Siyempre, natuwa po ako nung narinig ko po na kamukha po daw kayo. Tapos, hindi ko po kasi naisip eh. Talaga? Ngayon, naisip mo na. Si Piolo, game na binigyan ng tips si Eman sa acting. Kailangan nakaramdamin mo muna bago mo sabihin yung linya mo eh. Kaya yung ginawa ko sa isang pelikula yung I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Ang galing dito. Yes. Ikaw nga. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Manalo. Pwede. Thank you. Kinabahan ako din. Ito na yung fight mo. Ang galing mo eh. Thank you po. Paglaki ko, gagayahin kita. Kaya nagbo-boxing ako. Laban tayo. Hindi, joke lang. At si Eman naman, inalalayan si Piolo sa kanilang meet training. Jab straight hook. Jab straight hook. Jab straight hook. Jab. Jab straight. Jab straight. Jab straight. Yeah. Okay, pwede. Nice. May power ka po ah. Wala, hobby lang. Sir, exchange? Wag na po. Wag na. May trabaho pa ako eh. Mahirap na, baka masapok ako dito. Thank you po ah. Thank you po. Thank you, Eman. Kung passion mo naman yan, kung gusto mo talaga, all out dapat. Tsaka talagang concentrate ka lang doon. Pero huwag mo kalimutan pag-aaral mo. Professional ka na, di ba, sa boxing? Opo, yes. Yun, tuloy mo lang. You're already inspired by what your dad has achieved. Importante rin talaga na yung skill set mo, kumbaga lagi mong, you never
rest in your laurels. Makapagbigay naman advice, no? Galingan mo pa. Tsaka okay yan. I think every defeat should mean something, should encourage you to strive for something better. Kasi hindi naman laging victory, hindi naman laging panalo, di ba? Bigyan mo lang yung puso mo tsaka yung passion mo doon, di ba? Ikaw, anong advice mo sa akin? Continue to serve God para more improvements on acting po. Yes, sige. Gagawin ko yan. Balita ko, Christian daw po kayo. Yes, oo. Christian din po ako. Nice, yeah. Yun ang center natin. Pag wala kang Diyos sa buhay mo, mahirap. Kumbaga, wala kang peace. Mas mabuti na yun na meron kang Panginoon para alam nyo po at secure po yung landas na tatahakin. Amen. Ladies and gentlemen, Piolo Pacquiao! Ako po si Eman Pacquiao. Ako po si Piolo Pacquiao. IKMJS na yan. IKMJS na yan. Hindi natin mapipili kung saan tayo magmumula. Pero kung alam mo kung saan mo gustong pumunta, gagawin ang lahat para marating yon. Yan ang gusto ngayong gawin ni Eman Bacosa Pacquiao. Bagamat taglay niya ang pangalan ng kampyon niyang ama, gumagawa ngayon ng sariling pangalan at lugar. Winner by unanimous decision, Eman Bacosa! Nakahanda raw masaktan at bumagsak, pero paulit-ulit na babangon at lumaban. Eman, hingi ako ng autograph mo, ha? Thank you po. Yay! May ganito ako ni Manny Pacquiao, eh. Itatabi ko to sa'yo. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man ikaw la. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng panuke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, silbihan mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.